Sa mga kababayan natin sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW sa panig sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Ito na ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Teddy Atlas, hindi hanga sa panalo ni Pacquiao kay Matthysse. Bakit? Kung katulad lang daw ni Lucas Matthysse ang makakalaban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kahit daw hanggang 79, pwedeng magboxing itong si Manny Pacquiao. Para sa akin po, isa po itong matinding insulto, parang sinasabi niya indirectly na yung mahihina na lang ang kayang kalabanin ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ito raw si Pacquiao ay legend sa boxing, pero hindi na raw po niya hinaharap yung mga gagaling sa welterweight division buhat na matalo siya kay Floyd Mayweather noong 2015. Hindi raw po hanga itong si Teddy Atlas sa pagkakapanalo ni Manny Pacquiao dito po kay Lucas Matthysse. Para lamang daw pong heavy bag itong si Matthysse, kaya raw po naging maganda ang dating ng ating pambansang kamao. Si Matthysse daw po ay hindi sumubok at hindi lumaban at para naghihintay lamang ng bayad doon po sa laban. Doon po sa labang Pacquiao versus Matthysse, parang gusto lamang daw pong tumanggap ng mga suntok nitong si Matthysse. And as early as round 5, gusto na raw pong umayaw nitong si Matthysse. At pinili daw talaga ng ating pambansang kamao ito pong si Matthysse para makakalaban. Magmumukha raw pong 39 years old itong ating pambansang kamao kung ang nilabanan ay yung pong mga elite welterweight tulad nila Errol Spence, Keith Thurman, and Terence Crawford. Nung panahon po kasing makakalaban ng ating pambansang kamao itong si Lucas Matthysse, 39 years old pa lang po si Pacquiao at hindi pa po nakakasagupa itong si Keith Thurman. Pero nung nakalaban naman ng ating pambansang kamao itong si Keith Thurman at talunin, meron na namang sinasabi itong si Teddy Atlas, kesyo parang meron daw tinitake itong ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kaya gusto kong pagdugtungin itong mga sinasabi ni Teddy Atlas noon at nang ma-connect sa ngayon para makita itong mga kabalbalan ng kanyang mga sinasabi. Ayon dito kay Teddy Atlas, nung round 5 daw po na napalhod itong si Matthysse at parang gusto nang umayaw sa laban. Yung suntok daw po na tumama ay halos hindi naman po dumapo sa katawan. Parang sinasabi rito ni Teddy Atlas na itong si Matthysse ay nag-iinarte lamang at hindi naman nasaktan. Marami raw pong magagandang patama itong si Matthysse dito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Nung laban, kung nagpakita lang daw ng puso itong si Matthysse ay maaari pa raw na knockout itong si Pacquiao. Ayaw daw pong pakawalan ni Matthysse yung kanyang mga kamao at natatakot na baka ma-counter ng ating pambansang kamao. Wala raw pong reach itong si Matthysse para daw po makontrol ang laban doon sa outside tulad ng ginawa ni Floyd Mayweather na ipinakita doon po sa 12-round decision na napaka-easy daw po ng victory. Wala raw pong kagustuhan itong si Matthysse na makapagpalitan ng suntok rito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao katulad ng ginawa ni Eric Morales at Juan Manuel Marquez. Yun daw po mga taong yun ay matatapang para gawin yun kay Pacquiao. Hindi kaya naiisip nitong si Teddy Atlas na lahat po ng boksingero ay may kani-kaniyang katangian. Iba po si Eric Morales, iba po si Juan Manuel Marquez, at iba po si Floyd Mayweather. May kani-kaniya po silang galaw, may kani-kaniya po silang boxing skills. At kung ang ating pambansa kamao daw ay pipili ng makakalaban na tulad ni Matthysse na walang resistance, sigurado raw na magtatagal pa at magtatagumpay itong ating pambansang kamao sa mga nasusunod na taon. Para namang sinabi nitong si Teddy Atlas na itong si Matthysse ay napakahinang boksingero. Maganda po itong boxing record ni Matthysse. Talaga pong ganun ang mga laban. Kuminsan po may mga off ang mga boksingero. Kuminsan may mga strategy sila na hindi nagagawa sa laban. Kung hindi man naging maganda ang performance nitong si Lucas Matthysse, hindi na po kasalanan yon ng ating pambansang kamao. Dahil ang logic dyan ay ito, kung ako si Lucas Matthysse, gagawin ko po ang lahat para matalo po itong the greatest boxer of all time na si Manny Pacquiao. Kaya lamang po, talagang sa galing nito si Manny, hindi po talaga umubra itong mga estilo ni Matthysse. Ayon dito kay Atlas, sa paglaban daw sa mga boksingerong katulad ni Matthysse, itinatagaw raw ng ating pambansang kamao yun daw kanyang deteriorating boxing skills. Isang malinaw na kabalbalan na naman po itong sinasabi ni Atlas na ito. Dahil kung mahinahin ng boksingero itong nakalaban ni Matthysse, baka po na-knockout niya. At panghuli, sinabi rin po nitong si Teddy Atlas na wala na raw pong intensyon lumaban itong ating pambansang kamao doon po sa mga batang tigre
ng welterweight division. Dahil daw po pag nilabanan itong si Manny Pacquiao, ito pang mga batang boksingero, magmumukha raw po talagang 40 years old itong si pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Nakinain po ni Atlas ang sarili niyang salita dahil hindi pa po nagtatagal, nilabanan naman ng ating pambansang kamao itong si Kit Thurman na mas bata ng 10 taon dito kay Manny. At nang talunin ni Manny itong mas bata sa kanyang si Kit Thurman, marami na naman pong alibay itong si Teddy Atlas at kung ano na naman po ang ibinabato dito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Tingin ko po hindi po titigil ang pagbatikos itong si Atlas sa ating pambansang kamao. Dahil sa aking opinyon, nagsisilos po ang mga ito dito sa mga accomplishment na nagagawa ng ating pambansang kamao. Sino po ba sa mga kalahi nila ang naging 8th Division World Champion? Ito pong si Manny Pacquiao ang pinakamatandang boksingero na humawak ng WBA Super Welterweight title. Kasalukuyan pa pong umuukit na magandang kasaysayan sa boxing, kinatatakutan, gustong makalaban at iniiwasan na magagaling na boksingero. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kababayan natin sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na mataas ang aking respeto. Kung nagustuhan niyo po ito aking video, paki-like at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out po kina Bobby Ongsuico, Jed Coranes Lavilla, Anthony Decembrano, Cheryl Murillo, Jeremiah Real, Kevin Durant Goat, Jasper Pan, Billy Joe Bildad, Aaron Mark Malyari, Ariel Benis Malyari, Nero Morcia, Ronnie Juliano, Yan Budsuerde at kay Mr. Earl Jonas. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.